Kapag humampas ang bagyo mamaya, siguraduhin mong mawawala na siya. Pagod na akong magpanggap, Alona. Gusto na kitang makasama ng malaya. Ang mga salitang yon ay parang yelo na bumuhos sa aking katawan. Hindi yun boses ng isang estranghero. Iyon ang boses ni Ramon, ang asawa ko, ang ama ng dinadala kong sanggol, at ang lalaking akala ko ay ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin. Napahawak ako ng mahigpit sa aking tiyan nang biglang sumipa ang aking anak. Napakalakas. Para bang naramdaman din niya ang panganib. Para bang sinasabi niyang, "Nay, tumakbo na tayo." Pero nanigas ang mga tuhod ko. Ang puso ko na kanina lang ay punong-puno ng pag-asa para sa aming anniversary. Ngayon ay basag na basag na. Nakatago ako sa likod ng makapal na kurtina patungo sa balcony ng VIP room. Ang buong akala ko, surprise ko ito para sa kanya. Maaga akong dumating sa hotel kahit masama ang panahon. Gusto ko sanang sorpresahin siya sa balita na lalaki ang anak namin. Pero ako ang nasorpresa. At ito ang klase ng sorpresa na pumapatay. Sumilip ako ng kaunti. Nakita ko si Ramon. Nakatayo siya doon. Suot ang paborito niyang suit na ako pa ang namalansya kaninang umaga. Ang gwapo niya, pero ang mga mata niya ay may lamig na hindi ko kailanman nakita noon. At nandoon si Alona, ang kanyang executive assistant, ang babaeng laging nakangiti sa akin at nag-aabot ng tubig kapag bumibisita ako sa opisina. Nakahawak siya sa braso ni Ramon, mahigpit, parang siya ang may-ari. "Huwag kang mag-alala, love," sagot ni Alona habang inaayos ang kurbata ni Ramon. Nakaset up na ang lahat. Ang alam ng mga staff, lasing siya. Kapag nahulog siya mamaya, aksidente lang ang iisipin ng lahat, lalo na't may bagyo. Nagtakip ako ng bibig para pigilan ang hiyaw na gustong kumawala sa lalamunan ko. Papatayin nila ako. Kailangan kong umalis. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Dahan-dahan akong umatras. Ang bawat hakbang ay mabigat. Parang may kadena sa aking mga paa. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang pawis sa aking noo ay humalo sa luhang kanina pa tumutulo. Pero huli na. "Mariel?" Ang boses ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Napahinto ako. Para akong nahuli sa isang bangungot na hindi ako magising-gising. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo si Ramon sa pinto ng balcony. Wala na ang lamig sa mga mata niya. Napalitan na ito ng pamilyar na ngiti. Ang nangiting nagpaibig sa akin noon. Ang nangiting mapanlin lang. "Kanina ka pa ba dyan, mahal?" Tanong niya. Malambing, parang walang nangyari. Lumapit si Alona mula sa likuran niya. May dalang isang baso ng juice. "Ma'am Mariel, nandito na pala kayo. Buti nakaabot kayo bago lumakas ang ulan." Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanila ang naririnig ko. Pero alam ko, kapag nag-eskandalo ako dito, baka hindi na ako makalabas ng buhay sa kwartong ito. Walang tao sa hallway. Kami lang. Kailangan kong magpanggap. Kailangan kong umarte na wala akong alam. Kakarating ko lang. Nauutal kong sagot. Pilit na pinatatag ang boses ko kahit nanginginig ang aking mga labi. Hinanap ko lang ang CR. Nagkatinginan si Ramon at Alona. Isang tinginan na puno ng kahulugan. "Maupo ka muna, mahal." Alalay ni Ramon sa akin papunta sa mesa. Ang haplos niya sa likod ko ay mainit. Pero pakiramdam ko ay dinadapuan ako ng ahas. "Namumutla ka. Napagod ka siguro sa biyahe." "Oo nga po, ma'am." Sabad ni Alona. Inilapag ang baso sa harap ko. "Inumin niyo muna ito. Fresh orange juice, pampakalma." Tiningnan ko ang baso. Kulay kahel, mabula. Mukhang masarap. Pero sa isip ko nakikita ko itong parang lason. "Hindi. Okay lang ako." Tanggi ko. Akmang tatayo. "Ramon, sumasakit ang tiyan ko. Gusto ko nang umuwi. Please, ihatid mo na ako." Humigpit ang hawak ni Ramon sa balikat ko. Hindi masakit, pero mapuwersa. Pinipigilan niya akong tumayo. "Uminom ka muna, Mariel." Utos niya.
Ang tono niya ay hindi na pakiusap. Para sa baby. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay madilim. Nakakatakot. Alam niya. Alam niyang narinig ko sila. Wala akong takas. Kung hindi ko iinumin, baka kung ano ang gawin nila sa akin dito mismo. Nanginginig ang kamay kong inabot ang baso. Sa salamat, bulong ko. Ininom ko ang juice. Isang lagok. 2. Mapait. May kakaibang pait na pilit tinatakpan ng tamis ng asukal. Good girl, nakangiting sabi ni Alona. Wala pang 5 minuto, naramdaman ko na ang epekto. Umikot ang paningin ko. Ang mga ilaw ng chandelier ay naging malabo at sumasayaw. Bumigat ang mga talukap ng mata ko. Ramon, tawag ko. Pero ang boses ko ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nahihilo. Ako? Pagod lang yan. Narinig kong sagot niya. Pero parang ang layo-layo ng boses niya. Naramdaman ko ang pagtayo ko o baka itinayo nila ako. Inakbayan ako ni Ramon sa kaliwa, si Alona sa kanan. Para silang mga kaibigan na umaalalay sa lasing. Ilabas natin siya sa fire exit, bulong ni Alona. Wala nang tao doon. Gusto kong manlaban. Gusto kong sumigaw ng tulong. Pero ang dila ko ay manhid na. Ang mga paa ko ay parang bulak na lumulutang. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang malakas na tibok ng puso ng anak ko at ang luha na tuloy-tuloy sa pagpatak. Sorry anak, patawarin mo si nanay. Binuksan nila ang mabigat na pinto bakal. Ang ingay ng bagyo ang sumalubong sa amin. Ang hangin ay humahagupit. Ang ulan ay parang mga karayom sa balat. Madilim sa labas ng fire exit balcony. Walang CCTV, walang saksi kundi ang langit na galit na galit. Dinala nila ako sa may railings, ang baba ng railings, at sa ibaba. Narinig ko ang lagaslas ng tubig baha na rumaragasa. Binitawan ako ni Alona. Goodbye, ma'am. Sabi niya nang may mapang-uyam ng ngiti bago siya tumalikod at bumalik sa loob. Naiwan kami ni Ramon, ang asawa ko. Ang lalaking pinangakuan ako ng in sickness and in health. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso. Iniharap sa kanya. Basang-basa na kami ng ulan. Akala ko, may awa pa siyang natitira. Akala ko, magbabago ang isip niya. Tinitigan ko siya. Nagmamakaawa ang mga mata ko kahit hindi ako makapagsalita. Ramon, wag. May anak tayo. Inilapit niya ang bibig niya sa tenga ko. Ang hininga niya ay mainit sa gitna ng malamig na bagyo. Huwag kang mag-alala, Mariel. Bulong niya at ang bawat salita ay parang patalim na sumasaksak sa puso ko. Hindi ka naman talaga nababagay sa mundo ko. Isa ka lang basahan na kailangan ko nang itapon. At sa isang iglap, tinulak niya ako. Malakas. Walang pag-aalinlangan. Nawala ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Ramon na nakadungaw. Walang emosyon. Habang nilalamon ako ng dilim at ng malamig na hangin, bumulusok ako pababa. Pababa sa maitim at rumaragasang tubig na naghihintay na lumunod sa akin at sa katotohanang dala ko. Giniginaw si Mang Dencio habang mahigpit ang kapit sa manibela ng kanyang lumang taxi. Halos hindi na niya maaninag ang daan sa tindi ng buhos ng ulan. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay yumuyuko. Tila anumang oras ay bibigay sa hagupit ng hangin. Konting tiis na lang, makakawi na rin, bulong niya sa sarili. Ang tanging gusto niya ay ang makarating sa kanyang maliit na bahay, magtimpla ng mainit na kape, at kalimutan ng ingay ng bagyo sa labas. Pero bigla siyang napapreno. Sa isang saglit na pagsilaw ng kidlat, may nakita siyang kumislap at nahulog mula sa itaas ng mamahaling hotel sa kanyang kanan. Isang puting bagay. Mabilis. Ano yon? Bumagsak ito sa rumaragasang tubig baha sa kabilang kalsada. Nawala. Para lang siyang nananaginip. Baka basura lang na tinangay ng hangin. Sabi ng isang bahagi ng isip niya.
Pero may kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kaba. Ang kaba na naramdaman niya 10 taon na ang nakakaraan. Hindi niya pinansin ang takot. Itinabi niya ang taxi, binuksan ang pinto, at sumuong sa hanggang baywang na tubig baha. Malamig, maputik. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa malakas na agos. May tao ba dyan? Sigaw niya. Pero ang boses niya ay nilamon ng ugong ng bagyo. Muli, kumidlat. At doon, sa ilalim ng ilaw nito, nakita niya. Hindi basura, isang babae. Nakalutang, walang malay. Ang puting bestida ay kumakalat sa maitim na tubig na parang bulaklak. Buntis! Nanigas si Densyo. Ang imahe ng kanyang mag-ina na tinangay din ng baha noon ay biglang bumalik. Ang mga sigaw na hindi niya narinig. Ang mga kamay na hindi niya naabot. Hindi ngayon, mariin niyang sabi sa sarili. Nilalabanan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi na mauulit. Buong lakas siyang lumangoy at sumisid. Hinila niya ang babae. Doble ang bigat nito dahil sa dinadala niya. Halos malunod na rin siya, pero hindi siya bumitaw. Kinaladkad niya ito pabalik sa taxi. Ang kanyang mga braso ay nangangawit. Ang kanyang mga baga ay naghahanap ng hangin. Isinakay niya ito sa backseat. Walang malay. Maputlang maputla ang muka. Basang-basa ang buhok na dumidikit sa kanyang pisngi. Hinubad ni Densyo ang kanyang luma, ngunit tuyong jacket at ibinalot sa babae. Sinubukan niyang gisingin ito. Miss! Miss! Gising! Tinapik-tapik niya ang pisngi nito. Walang reaksyon. Pero may pulso pa. Mahina, pero nandoon. Biglang umubo ang babae. Iniluwa niya ang maruming tubig at pagkatapos, isang mahinang ungol ng sakit. Salamat! Alamat! Bulong nito, bahagyang iminulat ang mga mata. Gulat, takot. Nasaan ako? Ligtas ka na. Nasa taxi ko. Sagot ni Densyo. Dadalhin kita sa ospital. Akmang papaandarin na ni Densyo ang sasakyan nang biglang humiyaw ang babae. Isang hiyaw na puno ng matinding sakit. Napahawak ito nang mahigpit sa kanyang tiyan. Aray! Ang sakit! Sigaw nito. Ang mukha ay namimilipit. Mangganganak na yata ako. Natigilan si Densyo. Napatingin siya sa labas. Imposibleng makaalis. Baha. Walang kuryente. Walang signalang cellphone. Sila lang dalawa sa gitna ng unos. Diyos ko po, bulong niya. Ang sumunod na mga sandali ay isang malabong panaginip. Ang loob ng kanyang taxi ay naging isang delivery room. Ang malakas na kulog ay nagsilbing musika sa bawat pag-iri ng babae. Ang pagsilaw ng kidlat ang tanging ilaw nila. Sige pa, miss. Ilabas mo lang. Sigaw ni Densyo. Ginagawa ang lahat ng natatandaan niya sa mga napapanood sa pelikula. Punong-puno ng pawis ang kanyang noo, pero ang kanyang mga kamay ay hindi nanginig. Hindi ko na kaya. Umiiyak na, sabi ni Mariel. Kaya mo yan. Para sa anak mo. Isipin mo siya. Sa isang huling malakas na sigaw na halos kasabay ng dagundong ng pinakamalakas na kulog, isang milagro ang nangyari. Isang manipis na iyak ng sanggol ang pumuno sa maliit na espasyo ng taxi. Natahimik ang lahat. Pati ang bagyo ay tila humina. Ang yak na yon ay mas malakas kaysa sa anumang unos. Ito ang tunog ng buhay, ang tunog ng pag-asa. Maingat na binalot ni Densyo ang sanggol sa isang malinis na basahan mula sa kanyang toolbox at inilagay sa dibdib ng ina. Isang malusog na batang babae. Napangiti si Mariel sa gitna ng kanyang mga luha at pagod. Anak ko, naluha si Densyo. Hindi dahil sa takot o pagod, kundi dahil sa milagrong nasaksihan niya. Sa gabing iyon, sa gitna ng dilubyo, nakatulong siyang magluwal ng isang buhay. Nang bahagyang tumila ang ulan, binuksan ni Densyo ang radyo ng taxi, umaasang makasagap ng balita. Isang pamilyar na pangalan ang narinig niya mula sa reporter.
Ang bilyonaryong si Ramon Villacruz ay nananawagan sa publiko para sa anumang impormasyon tungkol sa kanyang buntis na asawang si Mariel Santos Villacruz na naiulat na nawawala matapos aksidenteng mahulog umano dahil sa malakas na hangin. Nanlamig si Dencio. Napatingin siya sa babaeng yakap-yakap ang sanggol sa likod. Siya si Mariel. Nakita ni Mariel ang gulat sa mga mata ni Dencio. Mahina man, sinubukan niyang bumangon. Ang takot sa kanyang mga mata ay mas matindi pa kaysa kanina. Pakiusap, halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay nanginginig sa takot at lamig. Huwag mo akong dadalhin sa pulis o sa ospital. Papatayin niya ang anak ko. Papatayin niya kami. Ang nakakasilaw na flash ng mga kamera ay parang mga kidlat na sunod-sunod na tumatama. Sa mukha ni Ramon, bawat isa ay nagdudulot ng kirot sa kanyang mga mata. Pero hindi niya yon ininda. Piniga niya ang kanyang mga mata. Kailangan niya ng kahit isang butil ng luha. Isa lang. Mr. Villacruz, anong mensahe niyo para sa mga taong nagdarasal para sa asawa ninyo? May lead na po ba ang mga pulis? Totoo po bang may foul play? Huminga siya ng malalim at nang maramdaman niya ang pag-init ng luhang yun sa kanyang pisngi, alam niyang sapat na. Itinaas niya ang mikropono, ang kamay ay bahagyang nanginginig. Isang epektong sadya niyang ginawa. Mahal na mahal ko ang asawa ko, basag ang boses niyang sinabi. Si Mariel, siya ang buhay ko, ang aming anghel. Hindi pa man nasisilayan ang mundo, nawala na agad. Isang hikbi, perpekto. Nakikiusap ako, kung sino man ang makakita sa kanya, ipagbigay alam niyo agad, gagawin ko ang lahat, ibibigay ko ang lahat, maibalik lang siya sa akin. Pagkatapos ng mga salitang iyon, bumagsak siya sa balikat ng kanyang abogado. Kunwari hindi na kaya ang bigat ng emosyon. Inalalayan siya palayo sa mga reporter na parang mga buwitreng nag-aagawan sa isang bangkay. Nang makapasok siya sa loob ng tinted niyang sasakyan, doon lang siya huminga ng maluwag. Ang lungkot sa kanyang mukha ay agad na palitan ng blankong ekspresyon. Pinunasan niya ang peking luha sa kanyang pisngi. Nakahawak sa manibela si Alona, nakasuot ng malaking itim na salamin. How was my performance? Tanong ni Ramon. Inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Ngumiti si Alona. Best actor, panalo ka na. Good, sagot ni Ramon. Sumandal at ipinikit ang mga mata. Ngayon, ang kailangan na lang nating gawin ay maghintay. Pagdating sa penthouse nila, agad silang nagsali ng alak. Itinaas ni Alona ang kanyang baso. To us, sabi niya, ang mga mata ay nagniningning. To our freedom. To our future, sagot ni Ramon, at pinag-umpog nila ang kanilang mga wine glass. Habang umiinom si Ramon, napansin niya ang isang paper bag sa may pintuan. Ano yan? Ah, yan ba? Sabi ni Alona. Walang bahalang sagot. Mga gamit ni Mariel, yung mga naiwan dito, itatapon ko na lang mamaya. Kinuha niya ang bag at dinala sa kusina. Nakita ni Ramon ang isang pares ng luma at murang sapatos na bahagyang nakausli mula sa bag. Ang sapatos na suot ni Mariel noong una silang magkakilala. Bigla may kumirot sa kanyang dibdib. Isang mabilis na kirot, pero sapat na para mapakunot ang kanyang noo. Iwinaksin niya ang pakiramdam na yon. Tapos na, wala na siya. Ngunit ng gabing iyon, sa gitna ng malambot na kama at mamahaling kumot, hindi naging mahimbing ang tulog ni Ramon. Napanaginipan niya ang mga mata ni Mariel. Ang mga matang iyon, puno ng pagkalito, takot at sakit. Habang itinutulak niya ito pababa, ang mga matang iyon ay nakatitig sa kanya mula sa ilalim ng maitim na tubig. Walang galit. Tanging tanong lang, bakit? Nagising siyang humihingal, puno ng pawis ang kanyang noo. Ramon, anong problema? Tanong ni Alona. Inaantok pa. Wala. Masamang panaginip lang. Sagot niya, pilit pinapakalma ang sarili.
Pero sa mga sumunod na araw, paulit-ulit ang panaginip na yon. Ang mga mata ni Mariel, laging ang mga mata. Hindi na siya mapakali. Paano kung, paano kung nakaligtas siya? Paano kung may nakakita? Ang what ifs ay unti-unting kumakain sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang police chief. Isang taong matagal na niyang nasa bulsa. Chief, kumusta na ang search and rescue operations? Tanong niya, ang boses ay formal. Sir Ramon, ginagawa po namin ang lahat. Sagot ng hepe sa kabilang linya. Pero alam niyo na po, malakas ang agos. Kung nalunod man po siya, mahirap nang mahanap ang katawan. I understand, sabi ni Ramon. Pero nagiging circus na ito. Ang media, hindi kami tinitigilan. Hindi na ito nakakatulong sa pamilya. I think it's time to stop. Pero sir, protocol po. Chief, putol ni Ramon. Ang boses ay naging malamig at may diin. Ang pamilya na po ang nagsasabi, itigil nyo na. Ideklara nyong presumed dead na lang siya. Maglalabas ako ng statement na tinatanggap na namin ang mapait na katotohanan. Natahimik ang hepe. Alam niya ang ibig sabihin noon. Masusunod po, Sir Ramon. Pagkababa ng telepono, nakahinga ng maluwag si Ramon. Iyon na iyon. Kapag opisyal nang idineklara ng pulis, wala nang magtatanong. Malinis. Tapos ang kaso. Kinabukasan, inanunsyo nga na itinitigil na ang paghahanap sa katawan ni Mariel Villacruz. Nakaharap si Ramon sa malaking bintana ng kanyang opisina, tanaw ang buong syudad ng Maynila. Sa wakas, malaya na siya. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa kahapon ay naputol na. Ngunit ng hapon ding iyon, may dumating na isang maliit na package sa kanyang opisina. Walang pangalan ng nagpadala. Ano to? Tanong niya sa kanyang sekretarya. Hindi ko po alam, sir. Kaka-deliver lang po ng courier. Dinala niya ito sa loob ng kanyang pribadong opisina. Maingat niyang binuksan ang kahon. Ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi niya alam kung bakit. Sa loob ng kahon, may isang bagay na nakabalot sa lumang dyaryo. Nang buksan niya ito, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hininga niya ay tila naubos. Isang puting baby bib. May borda itong maliit na anghel. At puno ito ng tuyong putik. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula sa gabing iyon. Ang alat ng hangin sa dagat, ang gumigising kay Mariel o Maria, gaya ng tawag sa kanya ng lahat dito, tuwing umaga. Hindi na ang amoy ng mamahaling pabango ni Ramon. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang kanyang musika, hindi na ang ingay ng trapiko sa Maynila. Dito sa maliit na nayon ng mga mangingisda sa Cebu, walang nakakakilala sa kanya. Isa lang siyang simpleng ina na nagtitinda ng inihaw na isda sa tabing dagat para may maipakain sa kanyang anak. Angel, wag dyan anak, madumi. Malambing niyang saway sa kanyang isang taong gulang na anak na masayang naglalaro sa buhangin. Ang taba-taba ni Angel, ang bilog ng kanyang mga pisngi at ang tawa niyang parang mga kampana ang nagbibigay kahulugan sa bawat paghinga ni Maria. Si Angel ang kanyang milagro, ang anghel na isinilang sa gitna ng unos. Pinanood niya ang kanyang anak na sinusubukang abutin ng isang maliit na alimango. Napangiti siya. Minsan, kapag tinititigan niya si Angel, naaalala niya ang dating Mariel, ang babaeng mahina, mapaniwalain at handang ibigay ang lahat para sa isang pag-ibig na peke pala. Patay na ang Mariel na yon. Nalunod na siya sa baha kasama ng kanyang mga pangarap. Ang babaeng nabuhay ay si Maria, isang ina, isang survivor. Maria, magandang umaga. Napalingon si Maria. Si Mang Dencio, papalapit, bitbit ang isang lambat na puno ng isda. Ang balat niya ay mas maitim na ngayon dahil sa araw, pero ang nangiti niya ay kasing init pa rin ng umaga. Sa loob ng isang taon, si Mang Dencio ang naging pader niya.
ang kanyang kuya, kaibigan, at tagapagtanggol. Pinatira siya nito sa isang maliit na kubo na malapit sa dagat. Tinulungang magsimula ng maliit na negosyo at higit sa lahat, tinuring na pamilya si Angel. Mang Densyo, ang dami niya na. Bati niya. Swerte ang huli ngayon. Sagot nito, inilapag ang lambat. May kinuha siya mula sa bulsa. Isang magandang kabibe na kumikinang. Para kay Angel. Tuwang-tuwang kinuha ng bata ang kabibe. Tata, bulol nitong sabi, isang salitang ang ibig sabihin ay, salamat. Napatingin si Densyo kay Maria. Isang tingin na puno ng paghanga. Ang bilis niyang lumaki. Oo nga po. Salamat sa inyo, sagot ni Maria. May mga sandaling tulad nito kapag nagtatama ang kanilang mga mata na may kakaibang kaba siyang nararamdaman. Isang init, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Pero agad niya itong iwinawaksi. Takot na siyang magmahal, takot na siyang magtiwala. Nang hapong iyon, habang nag-iihaw si Maria ng isda, napansin niyang may butas na ang kanilang bubong. Tumatagas ang kaunting tubig mula sa ambon. Bago pa man siya makahanap ng paraan, nandoon na si Mang Densyo, may dalang martilyo at ilang piraso ng yero. Ako na dyan, Maria. Magpahinga ka na lang, sabi nito, at walang sabi-sabing umakyat sa bubong. Habang pinapanood niya si Densyo na nagkukumpuni, naramdaman na naman ni Maria ang init na yon sa kanyang dibdib. Hindi ito tulad ng nararamdaman niya para kay Ramon noon, isang pagkasabik na nakakabulag. Ito ay iba. Tahimik, panatag, isang pakiramdam ng seguridad. Nang matapos si Densyo, pawis na pawis itong bumaba. Iniabutan siya ni Maria ng isang basong tubig. Nagdikit ang kanilang mga kamay ng saglit. Pareho silang napatingin at sabay na napaiwas ng tingin na para bang nakuryente. Salamat, nauutal na sabi ni Densyo. Ako po dapat ang magpasalamat, sagot ni Maria, nakayuko. Para basagin ang katahimikan, kinuha ni Maria ang isang lumang dyaryo na pambalot ng isda. Pero nang ilatag niya ito sa mesa, nanigas siya. Isang malaking litrato ang nakaimprenta sa luma at naninilaw na papel. Isang pamilyar na mukha. Ang mukha mula sa kanyang mga bangungot. Si Ramon, nakangiti. Nakaakbay sa isang babaeng nakangiti rin. Si Alona. Ang headline, Power Couple Ramon Villacruz at Alona Cortez. Inanunsyo na ang kanilang engagement. Hindi siya nakahinga. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay. Nandoon pa rin ang sakit, ang galit. Nakatayo sila sa ibabaw ng kanyang libingan, masaya at nagdiriwang. Biglang isang malakas na iyak ang pumunit sa hangin. Si Angel, dali-dali niyang binitawan ang dyaryo at tumakbo palapit sa kanyang anak. Hinipo niya ang noo nito. Nag-aapoy sa lagnat. Diyos ko, Angel! Buong gabi, hindi bumaba ang lagnat ni Angel. Umiiyak ito nang walang tigil. Sinubukan na ni Maria ang lahat. Punas, mga halamang gamot na turo ng matatanda sa nayon. Pero wala. Lalong lumalakas ang lagnat. Nanginginig na niyakap ni Maria ang kanyang anak. Anak, kapit lang. Gagaling ka. Dumating si Mang Densyo, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kailangan na natin siyang dalhin sa Dr. Maria, sabi nito. Sa bayan, may gamot doon, pero mahal. Napaluha si Maria. Wala po tayong pera, Mang Densyo. Ang ipon ko, kulang pa. Tinitigan ni Densyo si Angel na nahihirapan ng huminga. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa nito kailanman nakita. Mayroon akong naipon, mariin niyang sabi. Lahat ng kinita ko sa pagtataksi noon, iniwan ko sa Maynila. Sa isang bangko. Kukunin ko. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Pero delikado. Paano kung walang makakakilala sa akin? Putol ni Densyo. Aalis ako ngayong gabi. Babalik ako agad. Para kay Angel.
Hindi na nakasagot si Maria. Ang lalaking ito ay handang isugal ang lahat para sa kanila. Handang bumalik sa lungga ng mga leon para iligtas ang kanyang anak. Ang Maynila. Nalimutan na ni Densyo kung gaano kaingay at kagulo ang syudad na ito. Ang usok mula sa mga jeep, ang busina ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga tao. Lahat ay sumasalubong sa kanya na parang isang sampal, malayong malayo sa payapang dalampasigan ng Cebu. Ngunit wala siyang panahon para mag-isip. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang mukha ni Angel na nahihirapan ay nakatatak sa kanyang isipan. Para kay Angel. Para kay Angel. Ito ang paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Dumiretso siya sa bangko. Mabilis ang transaksyon. Nang hawak na niya ang makapal na sobre ng pera, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Ito ang pambili ng gamot. Ito ang pag-asa ni Angel. Pabalik na sana siya sa pier para sa biyahe pabalik nang bigla siyang may naalala. Isang text message na natanggap niya 1 linggo na ang nakalipas mula sa isang lumang numero. Densyo pare, si Mateo to. Kailangan kita makausap. Importante. Si Mateo, ang dati niyang kaibigan na security guard sa hotel kung saan nangyari ang lahat. Hindi niya ito nireplyan noon dahil ayaw na niyang balikan ang nakaraan. Pero ngayon, nandito na siya. At may kung anong bumubulong sa kanya na puntahan ito. Nagtanong-tanong siya hanggang sa marating niya ang isang masikip na eskinita sa Tondo. Ang amoy ng basura at estero ay tumusok sa kanyang ilong. Sa dulo ng eskinita, sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton, doon niya natagpuan si Mateo. Nakahiga ito sa isang lumang papag, payat na payat, ang mga mata ay lubog. Ang malakas na pag-ubo nito ay tila pumupunit sa kanyang mga baga. Mateo? Tawag ni Densyo. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Nang makilala siya, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa tuyo nitong mga labi. Di dumating ka pare. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Densyo hindi maitago ang gulat. Tuberculosis. Sagot ni Mateo, kasunod ng isa pang atake ng ubo. Hindi na magtatagal, pero may kailangan akong ibigay sa'yo. Ayokong dalhin to sa hukay. May kinuha si Mateo mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na bagay na nakabalot sa plastic. Isang USB flash drive. Nung gabing may bagyo, ako ang naka-duty sa CCTV room. Humihingal na kwento ni Mateo. Nakita ko lahat, Densyo. Lahat. Kinopya ko ang video. Balak ko sanang ibenta kay Villa Cruz. Pera. Pero natakot ako. Natakot ako sa karma. Nanlamig ang buong katawan ni Densyo. Anong video? Panoorin mo, sabi ni Mateo. Iniabot ang USB. Para kay Ma'am Mariel. Patawarin niya sana ako. Gawin mo ang tama, Densyo. Nanginginig ang kamay na tinanggap ni Densyo ang USB para siyang humahawak ng isang granada na anumang oras ay sasabog. Nagpaalam siya kay Mateo at nagmamadaling umalis. Pumasok siya sa unang internet cafe na nakita niya. Sa isang madilim na sulok, isinaksak niya ang USB sa computer. Nag-click siya sa nag-iisang file. Hotel Fire Exit CCTV away from ang video ay medyo malabo dahil sa ulan. Pero malinaw. Malinaw na malinaw. Napanood niya ang lahat. Ang pagkaladkad kay Mariel. Ang pagdating ni Alona na may ngiti sa labi. Ang pagbulong ni Ramon. At ang huli. Ang walang awang pagtulak. Walang pag-aalinlangan. Walang awa. Isang malamig na pagpatay. Napapahawak si Densyo sa kanyang bibig para pigilan ang mura na gustong kumawala. Ang dugo niya ay kumukulo sa galit. Hindi ito aksidente. Isa itong brutal na pagpaslang. At si Mariel? Si Mariel ay nakaligtas. Hindi na ito tungkol sa gamot lamang. Tungkol na ito sa hustisya. Mabilis niyang tinanggal ang USB at inilagay sa pinakailalim ng kanyang bulsa. Lumabas siya ng kafe. Ang isip ay lumilipad.
Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang maipakita ito kay Maria. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at idinial ang numero ni Maria. Hello? Densyo? Sagot ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Maria, sabi ni Densyo. Pilit pinapakalma ang sarili. Nakuha ko na ang pera, pero may nakuha pa akong iba. Isang bagay na babago sa lahat. Maria, kailangan mo tong makita. Panahon na para makuha mo ang hustisya. Anong ibig mong sabihin? Basta, pauwi na ako. Mag-iingat ka dyan. Natigilan siya. Mahalaga kayo sa akin. Pagkababa niya ng telepono, huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit paghakbang niya, isang itim at makintab na SUV ang biglang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana. Dalawang lalaking naka-dark sunglasses at barong ang nakatingin sa kanya. Pamilyar ang mga mukha nila. Sila ang mga bodyguard ni Ramon. Napansin nila siya. May tumuro sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Densyo. Walang pag-isip. Tumakbo siya. Habulin niyo siya! Narinig niyang sigaw ng isa sa mga lalaki. Tumakbo si Densyo ng buong bilis, palusot-lusot sa mga tao at sasakyan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Kailangan niyang makatakas, kailangan niyang protektahan ang ebidensya, kailangan niyang mabuhay para kay Maria at Angel. Hindi mapakali si Mariel. Kanina pa siya palakad-lakad sa loob ng maliit na kubo, karga-karga si Angel na mahimbing nang natutulog. Mainit pa rin ang bata, pero hindi na kasing taas ng kanina. Ang bawat anino na gumagalaw sa labas, ang bawat kaluskos ng mga dahon, ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang sabi ni Densyo, pauwi na siya, pero mag-uumaga na, wala pa rin siya. Paano kung nahuli siya? Paano kung may nakakilala sa kanya? Ang Maynila ay teritoryo ni Ramon. Isang malawak na hawla kung saan si Ramon ang hari. Diyos ko, ingatan niyo po siya. Bulong niya. Hinigpita ng yakap sa anak. Nang marinig niya ang mga yabag na papalapit, mabilis siyang nagtago sa likod ng pinto. Hawak ang isang makapal na piraso ng kahoy. Hindi na siya ang dating Mariel na maghihintay lang. Natuto na siyang lumaban. Maria, ako to. Ang boses ni Densyo. Nabitawan ni Mariel ang kahoy at dali-daling binuksan ang pinto. Nandoon si Densyo, hingal na hingal. May galo sa braso at puno ng putik ang pantalon. Pero sa mga mata niya, may kakaibang apoy. Densyo, anong nangyari sa'yo? Sinalubong niya ito ng pag-aalala. Wala to. Ang mahalaga, ligtas ako. Sabi nito, iniabot sa kanya ang isang makapal na sobre. Ang pera para sa gamot ni Angel. Pero hindi yon ang tinitignan ni Densyo. May kinuha siyang iba pa mula sa kanyang bulsa, isang maliit na USB drive. Pero ito, sabi ni Densyo, ang boses ay seryoso at mababa. Ito ang tunay na gamot. Ang gamot sa lahat ng sakit na dinulot nila sa'yo. Kinabukasan, pagkatapos niyang mapainom ng gamot si Angel at mapatulog, dinala ni Densyo ang kanyang lumang laptop. Nanginginig ang kamay ni Mariel habang isinasaksak ni Densyo ang USB. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango si Mariel. Kahit ang totoo ay dumadagundong ang kanyang puso sa kaba at takot. At pinanood niya. Pinanood niya ang sarili niyang kamatayan. Nandoon lahat. Ang pagkaladkad sa kanya. Ang pagdating ni Alona. Nakangiti. Na para bang nanonood ng isang nakakatuwang palabas. Ang pagbulong ni Ramon sa kanyang tenga. Mga salitang hanggang ngayon ay gumigising sa kanya sa gabi. Isa ka lang basahan na kailangan ko nang itapon. At ang huli, ang pagtulak, ang malamig, walang emosyon, at kalkuladong pagtulak sa kanya. Isang buntis, pababa sa rumaragasang baha. Napatakip si Mariel sa kanyang bibig, pero hindi para pigilan ang isang hikbi. Para pigilan ang isang sigaw ng matinding galit. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata.
Pero hindi ito luha ng lungkot o awa sa sarili. Ito ay luha ng puot. Ang galit na sa loob ng 1 taon ay pinilit niyang ibaon at kalimutan. Ngayon, ang lahat ng yon ay nag-aapoy. Hayop sila, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may bigat. Hayop sila. Maria, tumingin siya kay Densyo at ang nakita nito sa mga mata niya ay hindi na takot. Isang matigas na determinasyon. Hindi na ako si Maria, sabi niya, pinupunasan ng kanyang mga luha. Ako si Mariel Villacruz, ang asawa na tinangka nilang patayin. Ang multo na babalik para singilin sila. Tumayo siya. Naglakad papunta sa maliit niyang salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang mahabang buhok, ang mukhang pagod, ang mga matang nagtatago. Kumuha siya ng isang gunting. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang gupitin ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat lagaslas ng gunting ay isang pagputol sa nakaraan. Ang bawat hiblang nahuhulog sa sahig ay isang pangakong binitiwan. Nang matapos siya, ang buhok niya ay hanggang balikat na lang. Ibang-iba. Mas matapang. Tumingin ulit siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na biktima. Isa na siyang mandirigma. Densyo, may internet ba sa bayan? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang refleksyon. Oo, mayroon. Samahan mo ako. Nang hapong iyon, sa isang maliit at maingay na internet cafe sa bayan, gumawa si Mariel ng isang bagong email address. Isang anonymous na email. Binuksan niya ang video. Nag-pause, nag-screenshot. Ang pinili niyang eksena, si Ramon na naghahandang itulak siya at sa likuran, si Alona na may munting ngiti sa mga labi. Perpekto. Isinulat niya ang email. Walang katawan. Tanging isang subject line. Isang pangungusap lang, pero sapat na para wasakin ang mundo ng sino mang makakabasa. Subject. Alam ko ang ginawa niyo sa gabi ng bagyo. Inattach niya ang litrato. At pinindot ang send. Ang tatanggap, Alona Cortez. Samantala, sa isang mamahaling bridal shop sa Maynila, masayang-masaya si Alona habang isinusukat ang kanyang 5 million peso wedding gown. Bagay na bagay sa'yo, ma'am. Puri ng designer. Ngumiti siya. Tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Malapit na. Malapit na niyang makuha ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Ini-expect na si Ramon ang tumatawag. Ngunit isa itong email notification mula sa isang hindi pamilyar na address. Binuksan niya ito. Binasa ang subject. Nanlamig siya. Pagkatapos ay nakita niya ang naka-attach na litrato. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Sabay nito, aksidenteng natabig ng kanyang nanginginig na kamay ang isang kopita ng red wine na nasa tabi niya. Tumapon ng alak. Bumuhos sa puting-puti at malinis niyang wedding gown. Isang malaking, pulang mantsa. Parang dugo. Ang pulang mantsa sa puting bestida. Iyon ang imahe na paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Alona. Kahit ilang araw na ang lumipas, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nagkataon lang ang lahat. Isang spam email, isang hacker na nanggugulo. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi. Sino ang nagpadala nito, Ramon? Bulyaw niya isang gabi. Inihagis ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mamahaling mesa. Nag-crack ang screen nito. Kalmadong uminom ng alak si Ramon. Tila hindi natinag. Bakit ako ang tinatanong mo? Baka naman isa yan sa mga dati mong lalaki. Huwag mo akong igaya sa'yo. Sigaw ni Alona. Ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ikaw lang ang kasama ko nung gabing iyon. Baka naman tinatakot mo ako para makuha mo lahat ng mana ko kapag kinasal na tayo. Tumayo si Ramon. Sa isang kisap mata, nasa harapan na niya ito. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. Makinig ka, Alona. Mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay malamig.
pareho tayong nakasakay sa bangkang ito. Kapag lumubog ito, sabay tayong malulunod. Kaya umayos ka. Baka naman ikaw ang may pinagsabihan kaya tayo ginugulo ngayon. Binitawan siya nito ng marahas. Ang sakit ng pagkakahawak ay nag-iwan ng marka, pero mas masakit ang pagdududa na ipinukol nito sa kanya. Hindi na siya mapakali. Bawat tunog ng cellphone niya ay parang isang putok ng baril sa kanyang tainga. Bawat email notification ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. At dumating nga ang ikalawang email. Wala na itong litrato, mga salita na lang. Subject, ang mura mong bestida. Naaalala ko pa ang suot niya nung gabing iyon. Isang puting bestida na may maliliit na bulaklak. Halatang mumurahin. Sinubukan niyang maging elegante, pero kahit anong gawin niya, lilitaw at lilitaw pa rin kung saan siya galing. Nanlamig ang mga kamay ni Alona. Walang ibang nakakaalam sa detalye ng bestida ni Mariel, kundi siya at si Ramon. At alam niyang hindi si Ramon ang gagawa nito. Ibig sabihin, buhay siya. Bulong ni Alona sa kawalan. Imposible, pero buhay siya. Ang pag-iisip na yon ay isang lason na unti-unting kumalat sa kanyang buong sistema. Nagsimula siyang uminom, maghapon, magdamag. Ang alak ang tanging nagpapakalma sa panginginig ng kanyang mga kamay. Isang hapon, sa sobrang kalasingan, napasigaw siya sa kanilang kasambahay na aksidenteng nakabasag ng plato. Walang silbi. Pare-pareho kayong lahat. Mga mahihirap na walang mararating. Katulad niya. Akala mo kung sino, pero basura lang naman na inanod sa tubig. Narinig iyon ng kasambahay. Ang takot sa mga mata nito ay hindi maitago. Mabilis itong nagpaumanhin at umalis. Pero huli na, may nakarinig. Nakarating ang balita kay Ramon. Isang hapon, habang lasing na naman si Alona, dumating ito sa penthouse. Ano na namang eksena ang ginawa mo, Alona? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Wala kang pakialam. Sigaw ni Alona. Iwinawas-iwas ang hawak na bote. Bantayan mo na lang ang multo mo na nagpaparamdam sa akin. Sinubukan siyang awatin ni Ramon pero tinulak siya ni Alona. Huwag mo akong hahawakan. Kasalanan mo to. Kung tinapos mo lang sana siya ng maayos. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alona. Natigilan siya. Napahawak sa kanyang namumulang mukha. Ang sakit at gulat ay biglang nagpawis ko sa kanyang kalasingan. Umayos ka, sabi ni Ramon. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa ayaw at sa gusto mo, itutuloy natin ang kasal at itutuloy natin ang charity ball sa Sabado. Ngingiti ka. Aarte kang parang walang problema. Maliwanag. Hindi na sumagot si Alona. Takot na ang nanaig sa kanya. Dumating ang gabi ng Villa Cruz Charity Ball. Ang pinakamalaking social event ng taon. Suot ni Alona ang pinakamahal niyang damit. Ang mukha ay natatakpan ng makapal na makeup para itago ang kanyang pamumutla. Nakakapit siya sa braso ni Ramon, pilit nang ngumingiti sa harap ng kamera. Mukha silang perpektong mag-asawa, pero sa ilalim ng mga ngiting iyon, pareho silang nag-aalab sa kaba. Doble ang security, bulong ni Ramon. Walang sino mang makakapasok dito na wala sa listahan. Relax. Sinubukan ni Alona na kumalma. Baka tama si Ramon. Baka panaginip lang ang lahat. Nagsimula na ang programa. Nagsasalita na sa entablado si Ramon. Puno ng pagmamayabang tungkol sa kanyang mga charitable works. Nang biglang magsalita ang MC. At ngayon mga kaibigan, bigyan po natin ng isang mainit na pagbati. Ang ating huling panauhin para sa gabing ito. Isang misteryosong benefactor na nagbigay ng pinakamalaking donasyon pero ayaw magpakilala. Let's all welcome Our Lady in White. Napatingin ang lahat sa grand staircase. Mula sa itaas, isang babae ang dahan-dahang bumababa. Nakasuot ito ng isang simple ngunit eleganteng puting bestida. Nakatalikod ito sa liwanag kaya anino lang ang nakikita sa kanyang mukha. Pero may isang bagay sa kanyang paglakad.
Sa kanyang tindig, napatayo si Alona. Ang hawak niyang kopita ay nabitawan, nabasag sa sahig. Hindi niya kailangang makita ang mukha. Kilala niya ang aninong yon. Natahimik ang buong ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng bumababa sa engrandeng hagdanan. Ang kanyang puting bestida ay simple lang kumpara sa mga kumikinang na gown ng ibang bisita. Pero may dala itong bigat at misteryo na binihag ang atensyon ng lahat. Sa entablado, natigilan si Ramon sa gitna ng kanyang talumpati. Ang inihanda niyang ngiti para sa misteryosong benefactor ay nanigas sa kanyang labi. Sino siya? Bakit hindi siya naabisuhan ng kanyang mga tauhan? Ngunit si Alona ang unang nakaramdam. Isang kilabot na gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Ang paraan ng paglakad ng babae, ang tindig, imposibleng magkamali. Hindi! Bulong ni Alona, ang kulay ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Hindi maaari. Nang makarating sa ibaba ng hagdanan ang babae, hindi ito dumiretso sa kanyang upuan. Naglakad ito ng dahan-dahan, may layunin, patungo sa entablado. Bawat hakbang niya ay mabigat, bawat isa ay umaling-aungaw sa nakabibinging katahimikan. Sino ka? Hindi ka imbitado. Sita ng isang security guard. Akmang haharangin ng babae. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, itinaas ng babae ang kanyang kamay. May ipinakita itong imbitasyon. Ang guard ay natigilan, tiningnan ng pangalan, at namutla. Nag-atubili siya, pagkatapos ay tumabi at hinayaan itong dumaan. Nang mga sandaling iyon, ang malaking screen sa likuran ni Ramon na nagpapakita ng logo ng kanyang kumpanya ay biglang nag-flicker. Static. Kumunot ang noo ni Ramon. Anong nangyayari sa technical team? Inis niyang bulong. Nag-flicker ulit ang screen at pagkatapos, isang imahe ang lumitaw. Malabo, itim at puti. Ang petsa at oras sa sulok ng screen. 1 taon na ang nakalipas. Ang lokasyon, Fire Exit 4 ng isang pamilyar na hotel. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ano yan? Promotional video ba? Ngunit hindi. Dahil sa screen, isang pamilyar na lalaki at babae ang lumitaw, kinaladkad ang isa pang babae. Isang buntis na halos walang malay. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Ramon. Napasinghap si Alona. Ang kamay ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Ramon. Patayin mo yan! Ramon, patayin mo ang video! Pero huli na. Ang lahat ay nakatutok na sa screen. Ang panunood ay naging isang kolektibong bangungot. Nakita ng daan-daang bisita, ng mga miyembro ng media, at ng buong mundo na nanonood sa livestream. Ang brutal na katotohanan. Nakita nila ang pagdating ni Alona. Nakangiti habang pinapanood ang kaawa-awang biktima. Narinig nila, kahit mahina, ang mga huling salita ni Ramon. At nakita nila, sa malinaw at hindi maikakailang detalye, ang pagtulak. Ang pagbagsak ng isang buntis na babae sa dilim. Isang kolektibong hiyaw ng pagkagimbal ang pumuno sa ballroom. Ang mga cellphone ay nagsilabasan, nagre-record. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Sa kasagsagan ng kaguluhan, umakyat sa entablado ang babae sa puti. Humarap siya sa audience. At sa ilalim ng maliwanag na spotlight, dahan-dahan niyang inalis ang manipis na belo na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Ang hiyawan ay naging isang nakabibinging katahimikan. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon. Mariel? Ang pangalan ay binigkas ni Ramon na parang isang sumpa. Parang nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa sarili nitong libingan. Ngumiti si Mariel, pero ang ngangiti niya ay hindi mainit. Malamig ito, matulis at puno ng tagumpay. Kinuha niya ang mikropono mula sa naninigas na kamay ni Ramon. Lumapit siya at ang kanyang boses, kalmado ngunit matatag, ay umaling-aungaw sa buong silid. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya.
Ang tingin ay diretso kay Ramon. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Mariel Santos Villacruz, ang asawa, ang ina, ang babaeng akala ninyong lahat ay inanod na ng bagyo. Humakbang siya palapit kay Ramon. Ang mga mata nila ay naglalaban. Pero nagkakamali kayo. Patuloy niya, ang boses ay may diin. Ang bagyo nung gabing iyon, hindi niya ako pinatay. Nilinis niya lang ang mga mata kong matagal nang nabubulagan. Sinungaling! Sigaw ni Ramon. Sa wakas ay nakahanap ng boses kahit ito'y garalgal at puno ng pagkasuklam. Peking video yan. Isang desperadang babae na gustong sirain ako. Magkano ang binayad sa'yo para gawin to? Humarap si Mariel sa kanya. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng pagmamahal at paghanga, ngayon ay walang mababakas, kundi awa at pandidiri. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Desperada? Ulit niya. Ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Oo, desperada ako noon, Ramon. Desperadang nagmamahal sa isang halimaw na nakatago sa likod ng mamahaling damit at matatamis na salita. Habang nagaganap ang komprontasyon sa entablado, nakita ni Alona ang kanyang pagkakataon. Sa gitna ng pagkakagulo ng mga bisita, sinubukan niyang tumakas. Dahan-dahan siyang umatras, palusot-lusot sa mga taong nag-uumpukan. Ang tanging nasa isip ay ang pinto palabas. Ngunit isang pamilyar na lalaki ang humarang sa kanyang daan. Simpleng-simple ang suot nito, parang isa sa mga waiter, pero ang mga mata nito ay matalas. Si Mang Densyo. Umiling si Densyo, isang tahimik na babala. Sa likuran niya, 2 unipormadong pulis na ang naghihintay. Tapos na ang laro. Sa entablado, tuluyan nang nawala sa sarili si Ramon. Wala na ang kanyang pera, wala na ang kanyang reputasyon, wala nang natira. Ang natira na lang ay ang hubad na galit ng isang taong nasukol. Kung hindi ka para sa akin, hindi ka para sa kaninuman. Umungol siya at sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, sinugod niya si Mariel. Ang mga kamay ay nakaumang na parang kikitilin siya sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man niya ito maabot, isang anino ang mabilis na kumilos. Hinarang siya ni Mang Densyo. Isang malakas na tulak ang nagpatalsik sa bilyonaryo sa sahig. Bumagsak si Ramon na parang isang basahan. Ang mismong salitang ginamit niya para ilarawan si Mariel. Nakatayo si Densyo sa pagitan ni Ramon at Mariel. Isang buhay na pader, isang tagapagtanggol. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Ramon. Nagbabaga sa galit na matagal na niyang kinimkim. Nagsimulang magsigawan ang mga tao. Nagsipasukan na ang mga pulis. Ang mag-arbong pagdiriwang ay naging isang eksena ng krimen. Habang dinadampot ng mga pulis si Ramon, mula sa sahig, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mariel. Wala nang galit, wala nang pagbabanta, tanging pagkalito. Bakit, Mariel? Halos pabulong niyang tanong habang pinupusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Bakit hindi ka na lang nanahimik? Sana masaya ka na. Lumapit si Mariel hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang huling pamamaalam. Hindi ito tungkol sa kaligayahan, Ramon. Sagot niya, ang boses ay kalmado na. At lalong hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito sa anak ko. Tungkol ito sa pagtiyak na hindi niya kailanman mararanasan ang madilim na mundong pinilit mong ibigay sa akin. Dinala na ng mga pulis si Ramon palayo. Sumunod na rin si Alona, umiiyak, isinisisi ang lahat kay Ramon. Ang kanilang pag-ibig na itinayo sa kasinungalingan at krimen ay gumuho sa isang iglap. Habang nagkakagulo ang lahat, nanatiling nakatayo si Mariel sa entablado. Sa ilalim ng spotlight, hindi na siya nanginginig. Tapos na. Ang multo ng nakaraan ay sa wakas na huli na. Lumapit sa kanya si Densyo, walang salita. Inilagay lang nito ang kanyang lumang jacket sa balikat ni Mariel, isang pamilyar na kilos na nagsasabing, nandito lang ako. Tumingala si Mariel sa kanya at sa unang pagkakataon sa gabing iyon,
Isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng pasasalamat, isang nangiti ng kalayaan. Sa gitna ng mga nag-aapoy na flash ng kamera at ingay ng mga sirena ng pulis, ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Dencio. Ang mga matang sumagip sa kanya mula sa malamig na tubig. Ang mga matang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Tapos na ang bagyo. Sa wakas, tapos na. Ang paglilitis ay naging isang pambansang sirko. Sa loob ng korte, ang dating pagmamahalan ni Ramon at Alona ay naging isang marumi at desperadong pagtuturuan. Isinisi ni Alona ang lahat kay Ramon. Sinabing isa lamang siyang biktima na natakot at nasunod sa utos ng isang demonyo. Si Ramon naman, sa kanyang aroganteng paraan, ay iginiit na si Alona ang utak ng lahat. Isang babaeng gahaman sa pera na tinukso siya at itinulak sa kasalanan. Pero walang naniwala sa kanila. Ang video ay malinaw. Ang ebidensya ay hindi matitinag. Ang hatol ay mabilis at walang awa, tulad ng ginawa nila kay Mariel. Guilty. Parehong napatunayang nagkasala sa kasong attempted murder at conspiracy. Ang parusa, habambuhay na pagkabilanggo. Narinig ni Mariel ang pagsigaw ni Alona nang marinig nito ang hatol. Isang sigaw na hindi na ng isang sosyalera, kundi ng isang hayop na nasukol. Kinaladkad ito palabas ng courtroom, nagwawala at isinusumpa ababi ang pangalan ni Ramon. Si Ramon naman ay hindi nagsalita. Nakayuko lang siya, ang mga matay nakatitig sa sahig na semento na para bang sa isang iglap ay tumanda siya ng 100 taon. Ang Villa Cruz na kilala ng lahat, ang makapangyarihan, ang arogante, ang hindi magagapi, ay tuluyan ng gumuho. Hindi na sila tiningnan ni Mariel. Tumayo siya at sa tulong ni Dencio, tahimik na lumabas ng korte. Nakuha na niya ang hustisya. Pero bakit parang may kulang pa? Isang linggo pagkatapos ng hatol, nagpasya siya. May isang huling bagay siyang kailangang gawin. Isang huling sinulid na kailangan niyang putulin. Ang visiting area ng pambansang bilangguan ay malamig at walang buhay. Ang amoy ng disinfectant at kawalan ng pag-asa ay nanunuot sa hangin. Naupo si Mariel sa isang upuang bakal. Sa pagitan nila ay isang makapal na salamin. Ilang sandali pa, inilabas na ng mga gwardiya si Ramon, nakaunipormeng orange, gupit preso. Payat. Ang dating kinang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong pagtingin. Para siyang isang anino ng dati niyang sarili. Umupo ito sa kabilang panig ng salamin. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Mariel nang walang pagkukunwari, walang galit. Tanging isang malalim na pagsisisi. Mariel? Basag ang boses niyang sabi. Hindi sumagot si Mariel. Tinitigan niya lang ito. Hindi na niya ito kinasusuklaman. Ang nararamdaman na lang niya ay wala. Isang blangkong espasyo kung saan dating nakatayo ang pag-ibig. Patawarin mo ako. Umiiyak na pakiusap ni Ramon. Idinikit ang kanyang palad sa salamin. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong isa akong halimaw. Pero pakiusap, patawarin mo ako. Huminga ng malalim si Mariel. Hindi ako naparito para sa iyo, Ramon. Mahinahon niyang sagot. Naparito ako para sa sarili ko. Dahan-dahan, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang pamilyar na singsing na may kumikinang na diamante. Ang wedding ring nila. Nang ibigay mo sa akin ito, ang sabi mo, simbolo raw ito ng walang hanggan. Sabi ni Mariel, ang tingin ay nasa singsing. Pero ngayon ko lang naintindihan. Walang forever, Ramon. Ang mayroon lang ay mga pagpili. At pinili mong sirain ang lahat. Maingat niyang ipinatong ang singsing sa maliit na mesang nasa harap niya. Ang kinang nito ay tila isang insulto sa madilim na lugar na yon. Isinasauli ko na sa iyo ang nakaraan, sabi niya, at sa wakas ay tiningnan si Ramon sa mga mata. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong maging malaya. Tumayo na si Mariel. Mariel,
Sandali, pakiusap. Pagmamakaawa ni Ramon, dinadagukan ng salamin. Ngunit hindi na lumingon si Mariel. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay mas magaan kaysa sa nauna. Bawat hakbang ay palayo sa sakit, sa takot, sa bangungot. Nang buksan niya ang mabigat na pintuan ng bilangguan at humakbang palabas, ang mainit na sinag ng araw ang sumalubong sa kanya. Napapikit siya. Ang liwanag, ang hangin, ang kalayaan. At sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng akasya, naghihintay ang kanyang tunay na buhay. Si Mang Densyo, karga-karga ang isang batang babae na tumatawa habang iwinawagayway ang maliit nitong kamay. "Mama!" sigaw ni Angel. Napangiti si Mariel, isang tunay, malawak, at malayang nangiti. Naglakad siya palapit sa kanila. Inilahad ni Densyo ang kanyang kamay. Tinanggap ito ni Mariel. Ang init ng palad nito ay pamilyar at panatag. Magkahawak kamay silang tatlo. Naglakad palayo sa madilim na gusali, patungo sa liwanag ng isang bagong simula. 6 na buwan. 6 na buwan mula nang makuha niya ang hustisya. 6 na buwan ng tahimik na paghilom. Nakatayo si Mariel sa harap ng isang maliit, ngunit bagong pinturang gusali. Sa itaas ng pinto, isang karatulang gawa sa kahoy ang nakasabit. Nakaukit dito ang mga salitang, Angel's Hope Foundation. Sa loob, naroon ang mga babaeng katulad niya noon. Mga buntis na tumatakas sa karahasan, mga inang walang matirhan, mga pusong wasak na naghahanap ng kanlungan. Ngayon, sa tulong ng mga donasyon na dumagsa pagkatapos ng kanyang kwento, mayroon na silang isang ligtas na lugar. "Handa ka na ba, Ma'am Mariel?" Tanong ng isang social worker sa tabi niya. Ngumiti si Mariel. "Maria na lang po." "At oo, handa na ako." Humarap siya sa maliit na grupo ng mga babae at mga bisita. Kinuha niya ang mikropono. "Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao." Panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit ang mga mata ay matatag. Dahil sa mahabang panahon, ang akala ko, ang boses ko ay walang halaga. Ang akala ko, ang halaga ko bilang isang babae ay nakadepende sa lalaking minamahal ko. Napatingin siya sa mga babaeng nakikinig sa kanya. Nakita niya ang sarili niya sa kanilang mga mata. Pero itinuro sa akin ng isang malakas na bagyo. Patuloy niya, na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa pera o kapangyarihan. Ito ay gawa sa pagmamahal sa sarili. At ang pinakamalakas na boses ay ang boses ng isang ina na handang ipaglaban ang kanyang anak. Pumalakpak ang lahat. Sa gilid, nakita niya si Densyo. Karga-karga si Angel na masayang pumapalakpak din kahit hindi naiintindihan ang nangyayari. Kumaway sa kanya si Densyo. Ang nangiti nito ay puno ng pagmamalaki. Nang hapong iyon, pagkatapos ng pagbubukas ng foundation, naglakad-lakad silang tatlo sa pamilyar na dalampasigan ng Cebu. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. "Masaya ako para sa iyo, Maria," sabi ni Densyo habang pinapanood nila si Angel na humahabol sa mga alon. "Dahil sa iyo to, Densyo," sagot ni Mariel. Ang tingin ay nasa malawak na karagatan. "Ikaw ang nagligtas sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa." "Pareho lang tayong nagligtas sa isa't isa," mahinang sagot ni Densyo. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Densyo sa kanya. Nakita ni Mariel ang kaba sa mga mata nito. Isang kaba na hindi niya nakita kahit noong hinahabol ito ng mga tauhan ni Ramon. "Maria," panimula nito, ang boses ay seryoso. "Hindi ako mayaman. Ang kaya ko lang ibigay sa iyo ay itong mga kamay na to. Mga kamay na handang magtrabaho para sa inyo ni Angel. At itong puso ko. Isang pusong minsan nang namatay, pero binuhay niyo ulit." Dahan-dahan itong lumuhod sa buhanginan. Napasinghap si Mariel, napahawak sa kanyang bibig. May kinuha si Densyo mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may diamante. Isa itong simpleng singsing na gawa sa isang maliit,
at makinis na kabibe, pinakintab ng panahon at ng alon. Hindi ito kumikinang tulad ng ginto, sabi ni Dencio, nakatingala sa kanya. Pero tulad ng dagat, ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo at walang hanggan. Maria, gusto mo bang bumuo ng sarili nating tahanan kasama ako? Tumulo ang luha sa mga mata ni Mariel. Pero sa pagkakataong ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumango siya. Oo, Dencio, bulong niya. Oo. Isinuot ni Dencio ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Perpekto. Ang kanilang kasal ay simple lang, tulad ng kanilang pag-ibig. Ginanap ito sa dalampasigan kung saan sila unang nagtago. Ang mga bisita nila ay ang mga mangingisdang naging kanilang pamilya. Walang mamahaling gown, walang magarbong handaan, tanging dalawang pusong nagsumpaan sa harap ng Diyos at ng dagat. Nang gabing iyon, habang natutulog na si Angel sa kanilang munting kubo, magkayakap silang dalawa ni Dencio sa labas, pinapanood ang mga bituin. Naramdaman ni Mariel ang pagtibok ng puso ni Dencio sa kanyang likod. Matatag, kalmado, ligtas. Naiisip niya ang bagyo na kumuha ng lahat sa kanya. Akala niya noon, isa yung sumpa, isang parusa. Pero ngayon naiintindihan na niya. Ang bagyo ay hindi dumating para lunurin siya. Dumating ito para anurin siya palayo sa maling buhay. Dumating ito para wasakin ang kastilyong buhangin na kanyang itinayo, para lamang mailagay siya sa isang tunay na pundasyong bato. At pagkatapos ng bawat bagyo, laging may bahaghari. Ang kanyang bahaghari ay si Dencio, at ang gintong kayamanan sa dulo nito ay si Angel. Ipinikit ni Mariel ang kanyang mga mata, dinadama ang yakap ng kanyang asawa. Dito sa mga bisig ng isang simpleng mangingisda, sa piling ng kanyang anak, sa gitna ng payapang nayon na ito. Sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan,